Samantalang maputungkol, dito naman tayo mapunta sa isa. Eto, panoorin natin. Yung may panibago silang palabas. Eto, hindi ko alam kung anong title nito Ito ay Maalaala Mo Tanga, ganun. Gago! Panoorin natin. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations, si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakama-impluwensyang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. So ibig sabihin, nanggaling na mismo din sa TV5 na totoo nga yung sinabi ni VP Sara Duterte na 2 tao lang ang humahawak ng pondo ng Pilipinas, si Zaldico at si Romualdez. So bakit nung nakaraan nagdrama pa tong si Zaldico na kesyo ganito, kesyo ganyan? Panood niyo ba yung drama nito? Sagwa, di ba? Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. At sabihin natin siya ang tunay na malapit sa kusina. Katunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldico. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ni Co at ni Speaker Romualdez. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Co. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Si Co ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee Chairmanship noong 2022. Ulitin natin na. May parang tingnan nyo pakinggan nyo, medyo medyo nakakapanibago daw dahil kadalasan daw binibigay daw itong ganitong pwesto sa mga senior or tinatawag na malawak yung dunong or matagal na sa ganitong matagal na bilang congressman. So pakinggan natin yung sinabi dito ni Ed Kaluwag. Ay, ni Ed Lingaw pala. Sorry. Lamang ni Co at ni Speaker Romualdez. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Co. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman. Napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Si Co dito, isa tong patunay na dahil malakas lang si Zaldico kay Marcos at kay future Prime Minister Martin Romualdez, malakas lang dahil kaya siya ginawa siyang ganyan. Pero kung sa totoosin lang pala, hilaw talaga tong si Zaldico dito sa mga ganitong trabaho. Kaya naman pala. Okay, tuloy. Co ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee Chairmanship noong 2022. Wala rin siyang distrito, siya po'y kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Group of Companies na nasa construction. Yun, no? Eto dito ako nagtataka. Kasi nung pinanood ko yung reaction ni Banat Bay, alam niyo dito nakasuhan si Banat Bay. Yung sinabi na contraction energy, nakalagay, Compines Real Estate Construction Energy. Dito nila pininturyan si Banat Bay. Samantalang ibinalita na sa TV5. So Zaldico, kasuhan mo rin TV5. Di ko alam dito sa mga to. Power generation at real estate. Kaya parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa politika. Pero ano pa man, bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Napatalsik? Ano to? Samantalang sinabi kanina sinabi ni Zaldico na siya daw yung umalis. Pero sinabi dito sa balita pinatalsik. Anong totoo ba talaga?
Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas na rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concerns. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanya umunong pressing health concerns. Ito pa... Naku. Mukhang nagkakaanuhan na sila. Oo, mukhang talo-talo na. O dito sa isang pahayag, bumaba daw sa pwesto. Ano ba naman kayo frontline? Sabi doon kay Ed Lingaw, sinibak, tas dito naman bumaba. Ano ba paniwalaan namin? Okay, panoorin natin. Nagbitiw bilang chairman ng House Committee on Appropriations si Ako Nagbitiw. Ano na nangyari sa mainstream media natin? Bakit ganire? Ba't pa iba-iba? Ito first time lang to nagtataka na ako dito sa ibang mga mainstream media. Ba't kaya ganito na sila? Kanina nagbitiw. Sinibak, tas dito nagbitiw. Ano ba talaga? Party List Representative Zaldico. Kabilang siya sa mga dumipensa sa pondo para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong araw, idineklara ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na bakante ang posisyon ng Chairman ng House Committee on Appropriations. Yan ang posisyon ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. Chair hears no objection. Said motion is carried. Si Ko ang isa sa mga dumipensa sa AKAP. Kasama rin siya sa Bicameral Conference Committee na naging kontrobersyal dahil sa pinal na bersyon ng 2025 National Budget. Ayon naman kay Ko, health reasons daw ang dahilan ng pagbitiw niya sa pwesto. Dagdag pa niya, palagi siyang nagsisilbi para sa mayorya. Hindi naman napag-usapan sa sesyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi nga ito nabanggit ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang talumpati. Ang tiniyak ni Romualdez, tuloy ang kanilang investigasyon sa smuggling at hoarding ng ilang agricultural products. Nuyup. Gago! Kaya pala binalita yun kasi parang gustong paputukin. Hindi, ito nakikita ko parang binalita lang tong balitang to para paputukin. Tapos biglang angat na naman kay Martin Romualdez. Ayoko na kang panoorin yan. Ayop na yan. Walang winti. Oo. The next performance will start momentarily.